sobrang aga ngayon dahil naririnig ko yung boses ko. Kala ko nga na nanaginip ako, meron palang nanonood ng vlogs ko. Dahil tuluyan na nga ako nagising, bumangon na rin naman ako dahil sakto may pasok naman ngayon si Ditche. Marami nga ako nakitang tanong sa inyo kahapon na kung bakit daw sobra kami mag-asikaso kay Ditche. Hindi naman sa ayaw namin maging independent siya, meron pa kasing iba pang dahilan. Guys, si Ditche kasi ay isang cancer survivor. Normal na lahat sa kanya, pero meron pa kasing device na nakalagay sa ulo niya. Kaya naman hanggang ngayon talaga nagbibigay kami ng extra care sa kanya. Hindi kasi siya pwedeng mabadugdog o basta-basta na lang madulas o mauntog. Yung kaliwang part kasi ng katawan niya ay medyo mahina yung pagkilos. Kaya naman, ganyan kami sobrang mag-ingat sa kanya. Pero alam nyo ba na kahit cancer survivor yan at nagka-brain tumor, napakatalino niyang kapatid ko na yan. Higit sa lahat, napakasipag talaga mag-aral. Kaya sana na-explain ko sa inyo ng maayos at naintindihan nyo kung bakit ganito ako mag-alaga sa kapatid ko. Anyway, bumiyahin na nga kami kasama namin si Bebo at hinatid na nga namin si Ditche dito sa Baliwag University. Dahil medyo maaga pa nga nung paghatid namin sa kanya, sabi ko kay Bebo, maghanap muna kami ng karinderya na pwede naming kainan dahil nagugutom na ako. Grabe nga yung tawa ko. Ot nakarating siya dito sa Baliwag ng magkaibay tsinelas. Bulala. Ako nga sana mag-heavy meal, pero trip ko kasi kumain ngayon ng hotdog at itlog. Ka-order na nga kami at ito naman sa atin nakilala pala niya ako. Nagbabala kasi kami magpunta na rin ngayon sa Wilcon Baliwag at medyo maaga pa nga kaya naisipan na lang muna namin kumain. Alam nyo ba, hindi talaga ako napapakain ng umagahan kapag hindi hotdog at itlog ang ulam. Maya-maya nga may binigay nga na sa bautong si kuya sa amin. Ang sabi nga niya, ito daw ang pinagmamalaki nilang bulang lang. Grabe guys, binabalik-balikan nga daw to sa kanila. Balak ko na nga sanang bumili, buti na lang naunahan akong bigyan ni kuya. Uy, kanina ko pa kasi naaamoy yung bulang lang nung katabi naming table. Gusto ko na nga rin makahigop. Pero ayun na nga, first time ko lang ito matatry at alam ko favorite na favorite to ng nanay ko. Tapos nilalagyan niya pa to ng inihaw na hito at tilapia. Kain nyo ba? Ano bang tawag sa luto na to? At ayun nga, dahil alas 8 na, naisipan na rin naming umalis at dito nga pala kami kumain sa Chasel. Pero syempre, dumiretso na kami dito sa Wilcon Depot. Grabe guys, first time ko lang makakapasok sa Wilcon. Tingnan natin kung ano yung mabibili ko dito o kung ano yung mababarat ko. Alam nyo ba, naririnig ko kasi na mga mayayaman lang daw yung namimili dito. Well, totoo nga ang chismis dahil pang mayaman ang presyo. Diyos ko, ngayon palang iniisip ko na kung hanggang saan kaya aabot yung budget ko. Abay, nakakahiya naman lumabas ng walang bit-bit. Sa dami ko ba naman pinagtanungan? Pero alam nyo ba, pangarap ko kasi talaga mamili dito sa Wilcon na to eh. Kasi naman, ang gaganda talaga ng mga pan-design dito. Ang sarap talagang i-display. Target ko talagang bilhin ay mga pang-wall decor at panglagay sa mga table. Buti na lang tong isang to, pasok naman sa budget. Ito nga si Bebo, kanina pa niya talaga iniikutan tong frame na may salamin na to. Bagay daw sa akin to, pang madam daw kasi. Sobrang laki nga ng Wilcon at ang dami mong pagpipilian. Na-stress talaga ako ng bongga kung ano bibilhin ko. Pero hindi naman talaga yun yung dahilan. Na-stress talaga ako kasi wala akong pambili. Pero syempre, yung mga afford lang yung binili ko at nagbayad na rin naman agad kami ni Bebo. Pero in fairness, nag-enjoy talaga ako at natuwa ako sa mga pinamili ko. After nga nakiusap muna sa akin si Bebo na magpalit kami. Pagod na kasi siya at masakit na daw yung likod niya kaya ako muna yung nag-drive papunta sa school ni Ditche. Si Bebo na nga lang yung bumaba at hinintay ko na lang sila dito sa sasakyan. Pauwi na nga sana kami pero may tumawag sa akin at naghihintay na daw sa bahay kaya naisipan ko muna mag-withdraw. Bali, dumating na kasi yung gagawa ng sliding namin sa kwarto. Medyo malaki-laki nga yung budget, nakakailanganin dahil salamin nga yung gusto ko. Pero buti na lang talaga nanalo din ako kaninang umaga sa Aurora game. Ang galing nga kasi yung mga nagagastos ko, halos nababalik din sa akin ni Aurora. Gusto niya rin bang kumita habang naglalaro? Download niyo na rin tong Aurora game. Click niyo lang yung register para makagawa kayo ng account. Gayang mobile number, mag-create ng password at yung OTP na marireceive nyo. Ganun lang kadali gumawa ng account at pwedeng-pwede na kayong mag-cash in para makapaglaro. Napakadali lang din naman mag-cash in. Ilalagay niyo lang naman ang inyong GCash account name, GCash number at yung login password. Napakadaming laro na pwede mong pagpilian dito. May Guess Size, Toss Coin at Benson WD. Pero isa sa mga madalas ko talagang laruin, itong color game. Bukod sa madali ang mechanics nito, mabilis lang din kumita dito. Para ka lang kasi naglalaro sa perya pero ang kinaganda dito, hindi mo na kailangan lumabas. Grabe guys, sobrang dali manalo dito sa Aurora game. Isa sa pinakamadaling laro pa dito ay itong Dragon and Tiger. Lalang naman din kasi yung pagpipilian mo dito. Mimili ka lang naman kung Dragon, Tiger, or Tie. Sarap nga tumaya dito kasi ang laki ng napapanalunan. Tipin nyo, sa isang taya, minsan nananalo talaga ako ng kulang 2,000. Kapag ka nga nananalo na ako ng malaki, syempre nagka-cash out na ako. Yung kinashin ko nga kanina ng 100 pesos, napala
pinalaki ko siya ng 10,000. Sobrang dali lang din naman mag-cash out. Lalagay mo lang naman yung GCash information mo at wag na wag mong kakalimutan ilagay yung login password mo. Di ba ganun lang kadali manalo dito sa Aurora Game? Kaya naman subukan nyo na rin itong laruin gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yun lang naman. Salamat!